Hello po, welcome to my vlog. Medyo pinapanood ko lang po yung aking upload sa YouTube channel. Subscribe niyo po ang aking channel, YouTube channel ni Dayan. Channel ni Este, channel ni Dayan sa YouTube. Napaaga naman ang aking out. Magnanaytaran uli ako. Masarap kasi sa pakiramdam na pagtakbo sa gabi. Lalabas natin yung stress. Nakaka-COVID. Ito kasi yung happiness ko. Kinakanta ko po doon yung Don't Cry ng Guns N' Roses. Pagnapan ko talaga ng mga Guns N' Roses. Stephen Amber. Lagi na po magpa-vlog ngayon. Kaya na-reformat ko po yung aking Facebook, yung aking channel. Na-reformat ko channel ko. Na-reformat ko po yung aking cellphone, aking 7 Plus. Yan po ngayon mataas na uli ang internal GB. Nasa 100 mataas na yung GB kasi nireformat ko po yan actually 128 GB po yung aking iPhone 7 Plus. Ito ko po sa totoo lang hindi po naasiwa na gumawa ng video bagamat full storage. Medyo ako po ina-stretch pagka ako po ina-full po yung aking GB. Ngayon po yan mataas na uli siya. Ako po nag-iisip ngayon ng content. Lagi kong pinagpipray sa Panginoon. Ingatan niya ako sa mga naiingit sa akin. Hindi ko na papangalanan kung sino sila. Marami dyan mga katugo ko pa. Lagi nagdadasal, Lord, hindi ko pababayaan. Huwag naman magkakaroon tayo ng ganyang itsura. Good boy pa, masipag pa. Hindi ko naman sa tinataas kong sarili ko, binababa ko sila. Kasi minsan ayoko nang alamin. Kunwari hindi ko alam. Sumisikat po ako sa tanawan. Wala po akong ka-ere-ere. Minsan ayoko nang alamin, baka lumaki yung ulo ko. I-deliver ako sa kalakalan. Humahanga. Ang daming humahanga dahil para daw kong si Slash ng Guns N' Roses. Po jumuduty po ng nakaganto. Ako naman po ikilala na. Sana hindi naman nila ako pag-isipan na nangaharjak ng mga pagkain o gumagawa ng pandaraya. Kasi ang account ko 2 taon na humigit yan. Papasalamat ako sa Panginoon. Ako naman naisipan nila ng ganun. Napatunayan naman natin na hindi tayo ganung tao. Kasi before talaga akala ko walang gumagawa ng ganun, mga pandaraya. Jumuduty ako nung nakasando, ang aking bag tupperware, bago pa lang ako. Hanggang sa naisip ko pa na may mga nagawa pala ng gayo, mga nangaharjak. Diyos ko po, buti na lang noon. Sabi ko sa Panginoon, buti na lang hanggang hinalan lang sila at naging maling akala ang nangyari. Ang kagandahan yan, hindi ko po sila sinaktan. Pagkos ipinakita ko sa kanila, ipaniliwanag ko. Nagkaintindihan na nagkamali ako ng vendor na napuntahan. Chokstogo yan Chokstogo. Ang kala ko kasi pag tinamaan ako ng booking, Chokstogo dito. Yung pala meron pang Panganiban tsaka highway. Ngayon dapat pala sa Panganiban ng Chokstogo ko siya kukunin sa Tanawan. Sa highway pala dapat. Nagkataong 87 din yung huli. 87 yung huli.
problema kami noon. Parang Brian yun, solid na kami noon, lagi na kami nagbabati yung maganda din nagkasakitan. Sabi niya, pick up daw niya sa akin yung nakuha kong 87, kanya pala yun. Ngayon, yung 87 sa kabilang branch na Chokes to Go, na tenga doon, wala nakakuha, inabot na ng umaga. 87 din yun, pares kami ng 87 huli. Akala niya, na-hardjack nung kanya. Naglista ako ng pangalan mo doon. Nagkagulo sa GC, nandun yung aking mga picture, kinuha ko daw siya. Ngayon, kasama ng loob ko, sabi ko magkita-kita kami lahat dun sa Chokes to Go. Kasama ng loob ko parehas ako Ngayon nangyari, hindi nila ako hinarap, bukas na daw. Hindi talaga ako masyado nakatulog noon. Napunta ko noon, alas 6 na agad ng umaga, nandun agad ako sa Bimo. Nag-usap-usap, hindi naman ako nakikipagsakitan. Pinaliwanag ko, yun. Mario 87. Ay, nakalinawan na. Mali nga yung vendor na nakuunan ko. Dapat pala sa kabila. Yung kinuha ko dong 87, natenga. Nagkalinawagan na hindi ako nandaya. Nagkamali ako, nagkamali din sila, pero hindi nagkasakitan. Nagkaigyan na. Sabi nila, matino yan, matino. Matino akong rider talaga. Siyempre, nung una talaga, ako hindi talaga nag-uniform. Ngayon, hanggang ngayon, hindi na rin ako nag-uniform. Hindi na sila nag-iisip sa akin dahil kilala na nila ako. Matino akong rider. Ngayon, nagpipresenta pa nga sila na ako yung maging kapitan. Dahil nga ako napakabait, tapos masipag. Pero nagtataka ako, lagi kong sinasabi ko sa kanila na mas mahusay sila sa akin sa pagpupud banda, mas madiskarte. Awa nga ng Diyos, natuto ko sa mapa Yun, nag-research ako sa YouTube about dun sa mga nandadaya ng mga riders. Balita sa TV ginagawa pala ng mga mandaraya na yan, na mga hardjacker na yan. Wala akong kilala niya sa Tanawa na nanga-hardjack na yan. Yung pala, pagka pinigip na yung pagkain, pagka-cash on delivery, bibigyan nila kay customer, tapos ika-cancel. Yung pala ang mga nandadaya. Nadadamay ngayon kami matitino na rider. Sasabihin ng mga customer, hindi na ako order sa mga foodpanda na yan, mga mandaraya. Nila lahat. Kawawa naman kami matitino. Hindi ko alam kung itutuloy ko pa yung pagdi-deliver ko na nakapormang ganyan o mag-uniform pa rin ako. Pero sa totoo lang ako, mas masaya kapag nakaganto. Mas masaya kung nakaganyan. Siyempre, kailangan natin mag-uniform bilang magmukhang foodpanda riders. Pinilit kong maging ganon, mag-uniform. Sige, order ako uniform. Pero habang nakakakita ko ng hindi nag-uniform, gusto ko rin gumaya sa kanila. Dahil yung mga ganon, mas matitino kumpara sa mga nag-uniform. Yung aking prinsipyo. Kaya kahapon may sinita ko, Bards, ba't di ka naka-uniform? Kahapon lang yun. Sabi niya sa akin, bakit? Parang galit ba? Hindi, gusto ko rin kasi hindi mag-uniform. Sabi ko, pwede pala yun. Hindi, nag-uniform din ako. Ano sila? Ako, sa totoo lang, hindi ko po alam. Lagi nagdadasal. Pero ako sa totoo lang, ayoko mag-uniform. Gusto ko, ganito lagi ako. Basta malinis ang puso ko sa trabaho, hindi ko gumagawa ng pandaraya, alam ko sa sarili ko maayos ang aking trabaho, wala akong ginagawang masama. Kaya yung mga pakostyong ko ng ganyan, basta sa sarili ko, hindi ako gumagawa ng masama. Dumadating sa punto, nagkakamali talaga ako sa trabaho. Sa tuwing nagkakamali ako, nangyayari, nagiging maayos. May mga vendor kasi, pag ako pinapasukan ng booking, dito yung onyang, tsaka yung gossip, magkatabi lang yun sa Tanawan. Yung pag ako papasok doon, nagkakamali ako. Minsan din ako nagbabasa ng mga nakasulat. Kasi nakita ko sa mapa doon yun kamali ako. Sa tuwing
nagkakamali ako, itutuwid ko. Pagpunta ko doon, si crew nagbigay ng item sa Food Panda daw. O sige, kinuha ko. Para dapat sa kabila. Di, ang nangyari, gano'n. Pag abot ko kay customer, hindi naman po yun ang order ko. Sabi ko, anong pangalan nyo po? Tama naman yun nakasulat. Nako. Mali palang vendor ang napasukan ko at magkatabi nga pala yung karepas na ako ng balik. Pagbalik ko doon, binalik ko ngayon yung item. Nung puro galit na galit. Kala ko sa'yo yan. Sabi ko, nagkamali po ako ng pagpasok. Dito pala ako dapat sa kabila. Pero bakit gusto mo po inabot sa akin? Hindi naman pala sa akin. Gusto mo makipag-away. Nagpakumbaba na lang ako. Ako na humingi ng pasensya, karipas na ako sa kabila. Ginawa ko yung item, dinilibre ko ngayon sa customer. Pasensya na ako kayo. Nagkamali ako ng vendor na napasukan yung ko kasi nagbigay agad ng item. Pagkatabi kasi yun, nagbigay pa sa akin ng tip. Talaga na problemado ka. Diyos ko. Nagsabi ako sa GC, nagkakamali talaga. Sa bawat pagkakamali ko, buti na lang talaga pagka ikaw ay mapagkumbaba, pagka ikaw ay nagpapatawad, ganoon din ang tao sa'yo. Paano kung muna magnanaytran, para naman ako ipagpawisan. Back to you.